Si Earl Asher, ang makapangyarihang lord ng Patrayan at isa sa 10 pinakamahusay na magician sa kontinente, ay hinarap si Grid upang singilin siya sa mga nakaraang pagkakasala, kabilang ang pag-agaw ni Grid sa Pagmas Rare Book at ang paghadlang sa potensyal na kasal ng anak ni Asher, si Bland. Pinagsabihan niya si Grid na tinawag niyang isang successor lamang, at ipinagmalaki ang kanyang reputasyon bilang isang malaking puwersa na pumipigil sa mga hangganan ng Ethnal at Gauss Kingdom. Samantala, nagulat si Asher nang magpakita si Piaro ng interes sa pakikipaglaban sa kanya. Bagamat tumanggi si Asher na makipaglaban kay Piaro, iginiit nito na wala siyang pagpipilian. Ramdam ni Asher ang nakakatakot na aura ni Piaro, ngunit nagdesisyon siyang mag-focus kay Grid. Sa pamamagitan ng kanyang magic, naghanda si Asher ng isang espesyal na barrier upang limitahan ang labanan sa pagitan nila ni Grid, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na pigilan si Grid bago pa ito tuluyang maging isang makapangyarihang duke. Habang naglalaban sina Piaro at Earl Asher, napakita ni Piaro ang kanyang lakas bilang isang peerless swordsman sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga knights ni Asher gamit ang isang malakas na sword key attack. Nabigla si Asher nang makita niyang hindi makayanan ng kanyang mga knights si Piaro kahit sandali lang, kaya't nagdesisyon siyang harapin si Piaro ng personal. Ginamit ni Asher ang kanyang bilis at ilusyon upang maiwasan ang direktang sagupaan, habang si Piaro naman ay nagpakita ng kakayahang labanan ang mga spell ni Asher. Kabilang ang Binding Magic at ang kombinasyon ng Ice Tornado at Debilitation. Sa kabila ng mga spell na ito, mabilis na natutukoy ni Piaro ang tunay na lokasyon ni Asher, na lalong nagpahirap sa laban para kay Asher. Sa huli, ginamit ni Asher ang pagkakataon upang maghanda ng isang S-Class Lethal Magic, umaasang maitabla ang laban-laban kay Piaro. Gayunpaman, malinaw na ang laban ay naging pagsubok para sa parehong panig, lalo na't hindi inaasahan ni Asher ang lakas ni Piaro. Habang patuloy ang laban, nagpakitang gila si Piaro gamit ang kanyang peerless swordsmanship, na nagtulak kay Asher na gumamit ng mataas na antas ng konsentrasyon at kasanayan sa magic. Gumamit si Asher ng makapangyarihang spell, Astral Projection, na nagdulot ng matinding pinsala kay Piaro at sa kanyang paligid. Ang spell na ito ay naghiwalay sa kaluluwa at katawan ni Asher, na ginawang immune sa lahat ng pinsala ang kanyang katawan habang umaatake ang kanyang kaluluwa. Sa kabila ng malalakas na pagsalakay ni Piaro, hindi siya nakapinsala ng malaki kay Asher dahil sa barrier at immunity nito. Sa huli, ang target ni Asher ay si Grid, na tinamaan ng Astral Projection at dumanas ng malubhang pinsala, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng malay at galit sa kanyang kalaban. Sa matinding laban, ginamit ni Asher ang kanyang ultimate skill, Astral Projection, upang magdulot ng malubhang pinsala kay Grid. Sa kabila nito, nakatayo pa rin si Grid, na nagulat si Asher dahil sa lakas at tibay nito. Nagpakawala si Grid ng sunod-sunod na makapangyarihang skills tulad ng Transcended Link, at Blacksmith's Rage, na nagdulot ng pinsala sa barrier ni Asher. Pinilit ni Asher na kontrahin gamit ang kanyang ultimate skill na Inferno Harpoon, habang ipinagmamalaki ang lakas na nakuha niya mula sa dekada ng karanasan. Ngunit nagbigay si Grid ng matapang na sagot, na ang tanging mahalaga ay ang abutin ng layunin, hindi ang tagal ng panahon. Sa huli, ginamit ni Grid ang kanyang finishing move, Kill, na nagpabagsak kay Asher. Sa pagkatalo ni Asher, tinanong siya ni Grid ng may paghamak, bakit hindi mo subukang sabihin, Duke Grid, please save me. Matapos ang matinding laban, muling naalala ni Earl Asher ang dating Grid, isang mahina, walang talento, at naiinggit na tao. Gayunpaman, nagulat siya sa pagbabago ni Grid, na ngayon may dignidad at kapangyarihan na akala niya ay imposible. Bagamat hinangaan niya ang tiyaga ni Grid noon, hindi pa rin nawala ang sama ng loob niya dahil sa pagkawala ng Pagmas Rare Book at sa pagkasira ng potensyal na kasal ng kanyang anak, si Bland. Sa kabila nito, humanga siya sa lakas at pagbabago ni Grid. Sa halip na tapusin ang laban, nagdesisyon si Grid na patawarin si Asher. Nagulat si Asher sa desisyon, ngunit sinabi niyang hindi madaling palampasin ang pag-atake ng isang Earl laban sa isang Duke. Sa kabila ng lahat, iniisip pa rin niya na may hinihiling si Grid mula sa kanya. Habang iniisip ni Grid ang maaaring hilingin, iniwan niya si Asher kay Piaro at kinausap si Lowell gamit ang chat.
Nang tanungin niya kung ano ang pinakamahalagang bagay na maaaring hilingin mula kay Asher, agad sumagot si Lowell at nagrekomenda ng isang napakahalagang bagay na tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa Overgeared Guild. Humiling si Grid ng kabayaran, si Bland, ang anak ng Earl. Galit na tumutol si Asher, tinawag si Grid na demonyo at iginiit na hindi niya kailanman ipagpapalit ang kanyang anak. Inihayag niya ang kanyang pagmamahal kay Bland, ang nag-iisang anak na pinalaki niya ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang asawa. Sinabi ni Asher na mas mabuti pang mamatay siya kaysa ibigay si Bland kay Grid. Biglang dumating si Bland at nagkusang loob na sumama kay Grid. Hiniling niyang tigilan na ang pananakot sa kanyang ama at sinabing handa siyang maging alagad ni Grid upang maging mas malakas at karapat-dapat na anak. Tiniyak niya kay Asher na babalik siyang mas maaasahan at nagbilin na mag-alaga ito ng sarili hanggang sa muli nilang pagkikita. Bagamat kinikilala ni Grid na siya ang masama sa sitwasyong yun, ipinaliwanag niyang kailangan niya ng mga tao at nangakong aalagaan si Bland. Sinabi niya kay Asher na kapag bumalik si Bland, magiging sapat ang lakas nito hindi lamang upang alagaan ang kanyang ama, kundi upang patunayan ang sarili sa anumang hamon. Crowgle, ang White Swordsman at nangunguna sa Unified Rankings, ay nagplano ng kanyang susunod na hakbang matapos ang pag-unlad ng kanyang two-sword style at mga karanasan sa East Continent. Pinag-isipan niya ang mga lugar na maaaring gawing level ang grounds tulad ng Saharan Empire at Eternal Kingdom. Samantala, nag-usap sina Grid at Piaro pagkatapos ng laban kay Asher. Humanga si Piaro sa lakas ni Asher, lalo na kung ginamit nito ang isang orb sa halip na staff. Napagtanto ni Grid ang laki ng bentahe ng Holy Light Armor laban sa magic ngunit nagulat sa pinsalang tinanggap niya mula sa isang spell ni Asher. Tinanong ni Grid kung bakit hindi kayang makapaghiganti si Piaro kay Asmothel, at ipinaliwanag ni Piaro na hindi ito dahil sa lakas ni Asmothel kundi sa kapangyarihan ng Empire na pumipigil sa kanya. Habang pinag-uusapan ang mga plano, binalaan ni Piaro si Grid tungkol sa paparating na panganib mula sa mga halimaw. Kahit wala pang nakikitang senyales nito sa paligid, biglang may lumitaw na giant worm, isang napakalakas na halimaw na karaniwang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Eternal Kingdom. Kahit nahirapan si Grid dahil sa lakas ng mga halimaw, nagawa niyang talunin ang mga ito gamit ang kanyang mga kasanayan tulad ng pag-moss sword dance. Naging malaking tulong ang laban na ito upang mabilis siyang makakuha ng karanasan at umangat ng antas. Habang lumalaban, binigyan siya ni Piaro ng mga payo tungkol sa tamang paggamit ng lakas sa espada, ngunit tinanggihan ito ni Grid, sinasabing hindi niya ito kailangan. Gayunpaman, napansin ni Piaro na si Grid ay limitado ng kanyang kawalan ng disiplina at maayos na kontrol. Kaya't iniisip niyang sayang ang potensyal nito. Samantala, si Bland, anak ni Earl Asher, ay nagpapakita ng mabilis na pag-unlad sa kanyang kasanayan, na ikinatuwa ni Piaro. Nais niyang turuan si Bland hanggang makarating sila sa Raiden. Habang nag-e-enjoy si Grid sa mabilis na pag-level up, napagtanto niyang ang dahilan ng pagbagsak ng Raiden ay ang kawalang kakayahan ng kaharian na kontrolin ang mga halimaw sa disyerto. Biglang may lumitaw na Desert Toad. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Grid ang kanyang mga kasanayan ngunit nahirapan pa rin dahil sa dami ng kaaway. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang biglang naging malakas si Bland, na dating hirap sa mga laban. Napagtanto niyang ang biglang pag-usad ni Bland ay dulot ng mga aral ni Piaro, na nagbigay ng malinaw na payo sa paggamit ng espada at magic. Hinikayat ni Grid si Piaro na turuan din siya, sa kabila ng una niyang pagtanggi sa mga aral nito. Bagamat tinulungan siya ni Piaro, sinabi nitong limitado ang potensyal ni Grid dahil sa kanyang pagiging pabaya. Gayunpaman, nagpatuloy si Grid sa pagsasanay at nakaranas ng mabilis na pag-level up, umaabot sa antas na 275. Sinabi ni Piaro na malapit na silang makarating sa Raiden, ang magiging bagong teritoryo ni Grid at ng Overgeared Guild. Sa kabila ng mga pagsubok, nasa sabik si Grid na pamahalaan ang bagong lungsod at ipakita ang lakas ng kanyang grupo. Sa Raiden, bago pa dumating sina Grid at Earl Asher, nagkaroon ng tensyon dahil sa kapabayaan ng kasalukuyang administrador na si Eric. Galit na galit si Eric nang malaman niyang dumating na ang mga tao ng bagong lord, ngunit naantala siya sa pagtanggap dahil abala ang mga sundalo sa pagpigil sa mga nagpoprotesta. Sa halip na makipag-usap,
iniutos niyang patahimikin ang mga tao sa pamamagitan ng dahas. Samantala, ang mga miyembro ng Overgeared Guild, kabilang sina Lowell, Faker, at Huroy, ay nagsimulang magplano para ayusin ang kalagayan ng Raiden. Napansin nila ang kakulangan ng pagkain, ang kakarampot na populasyon ng lungsod at ang katiwalian ng mga administrador. Sa kabila ng kawalan ng direktang utos mula kay Grid, napagdesisyonan nilang gamitin ang pondo ng Overgeared Guild para masolusyonan ang krisis, sa pangambang baka magalit si Grid kapag natuklasan ang masalimuot na sitwasyon ng lungsod. Plano nilang tanggalin ang mga tiwaling opisyal at ayusin ang ekonomiya at populasyon ng lungsod upang matiyak ang kaayusan bago dumating si Grid. Pagkalipas ng 4 na araw, dumating si Grid sa Raiden na puno ng kumpiyansa, handang tanggapin ang mainit na pagsalubong ng kanyang mga tao. Ngunit nagulat siya nang makita ang kakaibang sitwasyon ng lungsod, maraming mga manggagawa, ngunit karamihan sa kanila ay mukhang mahirap at walang maayos na kasuotan. Napansin ni Grid ang kawalan ng kaayusan at agad na nagduda sa kalagayan ng lungsod. Nagsimula ng maunawaan ni Grid na hindi tulad ng inaasahan niya ang kondisyon ng Raiden. Pagdating ni Grid sa Raiden, natuklasan niya ang napakalubhang kalagayan ng lungsod. Ang seguridad ay nasa pinakamababa, at ang kalagayan ng internal affairs ay malayo sa maayos. Halos walang mga produktong espesyalidad, at ang lungsod ay pinapahirapan ng mga halimaw, magnanakaw, at kagutuman. Ipinahayag ni Lowell ang kasaysayan ng Raiden, 10 taon nang nagsimula ang desertifikasyon dahil sa malalakas na halimaw sa disyerto. Hindi ito kayang ipagtanggol ng kaharian, kaya't iniwan ng dating mga lord at ng kaharian ang Raiden. Sinubukan ng mga tao na humingi ng tulong sa Saharan Empire, ngunit kalaunan ay iniwan din sila. Bukod dito, ang lugar ay biktima ng vampire pacts, na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao taon-taon. Ang natitirang mga tao sa Raiden ay ang mga naghihintay ng 10 taon, naniniwalang babalik ang kanilang mga pamilya mula sa isang nabigong ekspedisyon laban sa mga vampira. Ngayon, ang hamon kay Grid ay tugunan ang kagutuman ng mga tao, na nangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa pansamantalang tulong habang binubuo ang ekonomiya at seguridad ng lungsod. Kinwestiyon ni Lowell kung kaya bang tiisin ni Grid ang mga hirap bilang lord ng isang napabayaang lungsod. Nagdesisyon si Grid na unahin ang kaligtasan ng mga tao. Ngunit sa payo ni Lowell, naisip niyang ang paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka ang unang hakbang upang mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan. Bagamat may halong kabiguan si Grid, napagdesisyonan niyang gawin ito bilang unang hakbang. Ipinakilala rin ni Grid sina Piaro at Bland kay Lowell, ngunit hindi niya maayos na naipaliwanag kung sino sila. Sa halip, iminungkahi niya na sina Piaro at Bland ay tumulong sa paglinang ng mga lupain, bagay na ikinagulat ni Bland, na dating elite ng kaharian. Tinanggap ni Piaro ang ideya ng buong kasiyahan, na nagsasabing ito ay magiging pagkakataon para matuto ng pamumuhay bilang isang karaniwang tao. Nagpasya si Grid na gawing bahagi ng kanyang plano ang tulong nina Piaro at Bland habang unti-unting natututo bilang isang lord na inuuna ang kapakanan ng mga tao. Matapos ipagkatiwala ni Grid ang mga bagong kasama kay Lowell, agad niyang napansin ang kakaibang kombinasyon nina Piaro, isang simpleng walang trabaho, at Bland, anak ng marangal na Earl Asher. Habang naguguluhan sa desisyon ni Grid, iniatas ni Lowell sa dalawa ang paglilinang ng isang batuhang lupa. Binibigyan sila ng kagamitan at mga tagubilin. Bagamat hindi sanay sa pagsasaka, tinanggap ni Piaro at Bland ang hamon. Sa simula, ginamit ni Bland ang mahika upang gawing mas madali ang gawain, ngunit pinaalalahanan siya ni Piaro tungkol sa kahalagahan ng pisikal na gawain bilang pagsasanay para sa katawan at espada. Naging pagkakataon ito para matutunan ni Bland ang halaga ng pawis at pagsisikap na madalas balewalain ng mga noble. Ang pagkakaroon ng respeto sa labor. Habang abala si Lowell sa paggamit ng kanyang mga kasanayan para sa paglilinang ng lupa, laking gulat niya nang matapos ni Piaro ang napakalawak na 16. 500 metro kwadrado sa loob lamang ng 1 oras. Napansin ni Lowell ang bilis at kahusayan ni Piaro, na parang mas sanay pa kaysa sa mga miyembro ng guild. Sa karagdagang atas, tinanggap ni Piaro ang mas malaking gawain, pinapatunayan ang kanyang lakas at dedikasyon. Samantala, napansin ni Rigas ang kakaibang bilis at husay ni Piaro,
Nagtataka kung siya ba ay isang eksperto sa pagsasaka. Ngunit higit pang ikinagulat ni Lowell at Regis nang lumikha si Piaro ng mas maayos na patubig gamit ang isang makapangyarihang teknika na nagdulot pa ng tila lindol. Habang pinagmamasdan ang epekto ng gawa ni Piaro, napagtanto ni Lowell ang kahalagahan ng presensya nito sa Raiden. Ang dating kabalisahan at kawalang katiyakan ni Lowell bilang bookkeeper ay napalitan ng paghanga, habang iniisip kung gaano talaga kahusay at misteryoso si Grid sa pagpili ng mga kasamahan tulad ni Piaro. Habang abala sa paggawa ng mga gamit sa pagsasaka, natuklasan ni Grid ang sturdy rake, isang matibay na rake na ginawa ni Kan. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, nakakuha si Grid ng blueprint ng rake at ginawang inspirasyon ito para sa mas mahusay na mga kasangkapan. Habang nagtatrabaho, pinukaw ni Grid ang diwa ni Kan bilang isang mataas na ranggong panday. Hinimok niya si Kan na lumikha ng mga pambihirang kagamitan na makakapagpabuti ng buhay ng mga magsasaka, sa halip na gumawa lamang ng karaniwang mga gamit. Napagtanto ni Kan ang kanyang pagkukulang at pinasigla ng tiwala ni Grid. Ipinakita rin ang malalim na ugnayan ni Grid at Kan bilang magkaalyado. Pinaalala ni Grid kay Kan ang kahalagahan ng kanilang pagsasama bilang pundasyon ng kanilang tagumpay. Naging malinaw din kay Grid na kailangang gamitin ang malaking kapasidad ng forge ng Raiden upang makapag-imbita ng iba pang magagaling na blacksmith players na magpapalakas sa kanilang teritoryo. Matapos ang paggawa ng ideal rake, pinuri ni Lowell si Grid at ang galing ng blacksmith na si Kan. Pinangunahan ni Lowell ang isang diskusyon tungkol sa plano para sa muling pagbangon ng Raiden. Ipinakita ng kastilyo ng Raiden ang yaman at lakas ng nakaraan, isang simbolo ng matinding sakripisyo ng mga tao na nagpanatili nito. Pinakita ni Grid ang kanyang pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga tao at ipinangako niyang magiging isang maayos na pinuno ng rehiyon. Nagpatuloy ang usapan hinggil sa mga plano ng Raiden. Ayon kay Lowell, ang unang hakbang ay ang mabilis na pagpapaunlad ng agrikultura. Pagkatapos ay pagpapalakas ng industriya at kalakalan, at pagkatapos ay tutulungan ang mga tao sa krisis sa pagkain. Bukod dito, sisimulan nila ang pagpapalaki ng mga blacksmiths at paglaban sa mga giant worms na nagdudulot ng mga special episodes. Tinutukoy din ni Lowell na magkakaroon sila ng mabilis na paglago sa pamamagitan ng Overgeared Guild. At ang mga makikinabang mula sa kahusayan ni Grid at ang kanyang kagamitan. Nagbigay ng resolusyon si Grid at ipinangako niyang magiging tapat na Lord para sa mga tao ng Raiden, na nagsimula ng magtulungan para mapabuti ang kanilang buhay at mapalakas ang kanilang teritoryo. Sinimulan ang muling pagtatayo ng Raiden sa pamamagitan ng mahusay na pagpaplano ni Lowell, na nagtutok sa pinakamainam na paggamit ng limitadong mga mapagkukunan. Ipinagbawal niya ang pagsisiyasat sa mga kalapit na nayon upang maiwasan ang posibleng panganib mula sa mga vampirong nasa mataas na antas. Ang pangunahing misyon ng Overgeared Guild ay ang pagkuha ng kahoy para sa muling pagtatayo ng lungsod habang binabantayan ang mga mapanganib na halimaw sa disyerto. Ang mga pangunahing gawain ay pinagkatiwala kina Piaro at Bland sa mga bukirin, habang pinamunuan ni Jude ang pagsasanay ng mga sundalo sa pisikal na lakas. Sa pamamagitan ng pagsasanay at kagamitan mula kay Grid, nagiging mas malakas ang kanilang hukbo. Layunin ni Lowell na lumikha ng isang sustainable na sistema sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga pangunahing industriya at pagbuo ng ekosistema. Habang abala ang Overgeared Guild sa muling pagtatayo ng Raiden, dumating ang isang adventurer sa kastilyo na nagpakilalang tinawag siya ng bagong Panginoon. Samantala, pinagtatalunan ni Lowell at Grid ang kakulangan ng pondo ng lungsod, na lumalala dahil sa mataas na gasto sa pagkain at transportasyon para sa mga tao. Bagaman produktibo ang paggamit ng mga tools na nilikha ni Grid at Kan, nananatili ang problema sa kakulangan ng pera para mapalago ang lungsod. Habang naghahanap ng solusyon, dumating si Rabbit, isang dating kakilala ni Grid, na tila may daladalang sagot sa problema ng pondo. Sa gitna ng tensyon at masiglang diskusyon, naging malinaw na ang tamang pagpaplano at pamumuno ang susi upang maibangon ang lungsod ng Raiden.